A blessed evening po sa ating lahat. And welcome po sa ating prayer for the nations. Ang share ko po ay bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat, Lord, sa oras na to. We welcome your presence, O God, and I know that you will do great and mighty things, Panginoon, sa prayer for the nation, Panginoon. And Lord, right now, we acknowledge your presence, Panginoon. Hayaan mo na siyang pumagitna rito. Ikaw ang siya maging sentro nito, Panginoon. At sa aming salitang mapapakinggan, bigyan niyo po kami ng understanding, Panginoon, upang sa ganun mas lumawak pa ang aming pangunawa sa iyong salita. Mas lumalim po kami rito. Mas makilala ka po namin, Panginoon. Mas may encourage po kami to grow more sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. To, Lord, right now, oh God, we allow you to move, Panginoon. Speak to us, Lord, and we will listen. In Jesus' name, Amen. And so, yung share ko po, matatagpuan sa Exodus 8:30 verse 31. Moses left the king and prayed to the Lord, and the Lord did as Moses asked. The flies left the king, his officials, and his people. Not one fly remained. But even this time, the king became stubborn, and again, he would not let the people go. Amen. So, ang kwento po dito, God performed many signs and wonders through Moses and Aaron po to convince si King Pharaoh na palayain na itong mga Israelites, to let his people go. Itong mga Israelites po. Bakit po? Kasi itong mga Egyptians, grabe po yung pagmamaltrato, grabe po yung ginagawa nila sa mga Israelitan na mga people ni Lord. Amen. And dumating sa point na nahabag si Lord sa mga buhay ng mga taong to, and gusto niya na mapalaya ito sa kamay ng mga Egyptians. So, he called Moses, amen, and Aaron na maging spokesperson niya kay King Pharaoh, amen. And itong sila Moses and Aaron, nag-submit sila sa calling ni Lord. Pumunta sila kay King Pharaoh, amen. Sinabi niya na sila messenger ni Lord. Sinasabi ni Lord na palayain mo na itong mga Israelites na to para palayain niya na itong mga Israelites na to. And nagbigay si Lord ng mga signs and wonders para maniwala talaga si Pharaoh na messenger sila ni Lord, na sinabi yun ni Lord sa kanila. Pero grabe yung katigasan ng puso ni Pharaoh, amen. Grabe yung pride na meron siya. Hindi po siya nagsasubmit doon sa calling ni Lord, doon sa panayam ni Lord through Moses and Aaron. Amen. So, time and time again, Moses would pray and God would respond. Amen. That every time na may signs and wonders na ginagawa si Lord, nandun yung natatakot po si King Pharaoh, nandun yung pangamba po niya, and to the point that he called Moses to pray for them, to pray for him. Amen. And si Moses, panalangin niya sila, and after nun, i-stop ni Lord yung ginagawa niyang signs and wonders, pinapakita niya, and bumabalik pa rin si King Pharaoh sa katigasan ng puso niya, at hindi niya pa rin pinapalaya itong mga Egyptians. Amen. And grabe po yung naging journey nung pagsunod nila Moses and Aaron. And ito po yung mga natutunan ko. If we place ourselves in the shoes of Moses and Aaron, it must have taken a great deal of courage, amen, of faith, and of patience, amen. Speaking dun sa mga taong to na matigas yung puso, amen. Akalain nyo yun, inanusanda, may tuo na sinabi ni Lord na puntahan nila, na kausapin nila, amen. And maging sa atin, darating talaga na sa ating pagsunod, marireject tayo, madi-discourage po tayo, matcha-challenge po yung patience po natin, yung faith natin, amen. Kahit na grabe ka courageous, amen. Meron pa ring magtitest kung gaano ka courageous, amen. And yun nga, kahit ganun yung naranasan nung pagsunod nila Moses, hindi pa rin sila give up. They never give up. Amen. And same goes with us. Wag po tayong sumuko sa ating pagsunod kay Lord, kasi lagi nga po nilang sinasabi, amen, walang sayang sa ating pagsunod. May mga moments talaga na masasaktan tayo sa pagsunod kay Lord at mapanghihinaan po tayo ng loob. But still, amen, let's remain in obedience to God. Amen. Hindi man po natin agad-agad nakikita yung bunga ng pagsunod natin, yung pagdi-disciple mo,
pagiging consistent mo sa gawain ni Lord, amen, sa pa-follow up mo, pag-i-invite mo ng mga kaluluwa, amen. God knows and sees yung mga sacrifices, yung obedience mo sa Kanya, amen. And today, amen, ma-inspire tayo sa buhay ni Moses and Aaron, amen. Let's never give up. And obeying God doesn't always bring instant results. Amen. Ito po yung lagi nating itatak sa ating mga puso at isipan, na hindi dahil sumunod tayo sa katawagan ni Lord sa buhay natin, nandun na agad yung good results, nandun na agad yung magandang bunga ng pagsunod natin. Minsan i-challenge pa po tayo nito sa kung gaano tayo susunod pa kay Lord. Amen. And yun, hindi porke sumunod ka kay Lord, everything will fall into place agad. Amen. Hindi po smooth yung journey natin as we walk, amen, sa obedience kay Lord. Amen. Sometimes obedience means waiting, trusting, and trying again. Amen. Ito po yung obedience, yung maghihintay ka kahit na feeling mo walang patutunguhan yung pagsunod mo kay Lord. Feeling mo lang yun. Amen. Yung magtitiwala ka kahit na minsan walang katitiwala, parang walang katiwala doon sa sitwasyon na ginagawa mo for the Lord. And trying again. Amen. Minsan madadapa talaga tayo sa pagsunod natin kay Lord. But God doesn't condemn us. Amen. If huminto tayo sa pagsunod kay Lord, this time, let's try again. Amen. Sumunod po muli tayo, bumangon po muli tayo, at lakaran yung katawagan ni Lord sa buhay natin. Amen. Buhay na po dapat natin ang sumunod sa Panginoon. Amen. Sabi nga po nila, di ba, what we can offer to the Lord for all His goodness to us, it's our obedience that we can offer to Him. Amen. So, obeying God might take a long time before you finally see the fruit. Kaya nga sinabi ko, wala pong instant dito. Amen. Yung bunga ng pagsunod natin, it may take a long time. Amen. But take courage. Amen. And take heart. Sabi mo nga, take courage and take heart. Your service, sacrifices, and prayers will never be in vain. Amen. Nasabi po ito sa Bible, amen, na yung ginagawa po natin kay Lord ay wala pong sayang. Amen. It will never be in vain. God sees, God honors, and God rewards. Amen. And for sure, nakangiti si Lord habang nagpapatuloy tayo na sumusunod sa Kanya kahit nasugatan ka, kahit na-discourage ka, kahit na nare-reject ka. Amen. At kahit dumating sa point na zero yung bank account mo, kung may bank account, or wala kang pera, or nasasaktan ka, ay sumusunod ka pa rin. Amen. He sees your hearts. Amen. And God hears your prayers. Amen. Alam din ni Lord yung moment na kapag sinusumbong mo sa Kanya, yung pagsunod mo sa Kanya, yung mga nangyayari sa buhay mo. Amen. Bawat daing at laman ng ating panalangin ay naririnig ni Lord. Amen. Hindi po bingi si Lord. Sa verse 31, the Lord did as Moses asked. Sabi po doon, di ba? The moment na nagpe-pray si Moses kay Lord, agad-agad namang sumasagot si Lord. Agad-agad namang tumutugon si Lord sa panalangin niya. Ibig sabihin po nun ay nakikinig si Lord. Amen. Sa bawat panalangin po natin. Kaya wag po tayong give up sa pananalangin at sa pagsunod. Baka delayed ang sagot, pero hindi siya bingi sa prayers mo. Amen. Wag po nating wag po nating maliitin si Lord. Amen. Kasi higit pa yung pwede niyang gawin sa naiisip po natin. Amen. He can do great and mighty things. Amen. Sa mga buhay ng mga taong pinapanalangin at taong inililid mo sa Kanya. So keep praying with faith. Amen. So along the way of obeying God, we may encounter King Pharaohs, amen, mga parao or Pharaoh ng mga buhay natin. Ito ay ang mga tao man or mga sitwasyon that will really challenge us, amen, that will test us, amen. Ito yung mga tao na sasagarin talaga yung pasensya mo, yung pagmamahal mo, yung pagsunod mo kay Lord, tama. Ito yung mga taong pwede ka nilang masaktan
physically or emotionally, spiritually. Amen. But instead of seeing them as reasons to quit, amen, itong mga king pharaohs natin sa buhay, view them as opportunities to grow in love, grace, patience, and gentleness. Amen. May mga sitwasyon sa buhay natin or along our way of obeying God, amen, makaka-encounter talaga tayo ng mga matitigas yung puso, matitigas yung ulo, amen, sasaktan tayo. But minsan ito po'y kaparaanan lamang ni Lord, amen, para po tayo mabago, para po tayo mag-grow dun sa patience natin, dun sa love, dun sa faithfulness natin sa pagsunod sa Kanya. Amen. Ginagamit po ito ni Lord para mas mahulma pa po tayo doon sa likeness niya, doon sa para ma-manifest yung 9 fruits of the Holy Spirit sa atin. Amen. Kasi hindi nga po, 'di ba po yung grapes, amen, kailangan po siyang pigain, kailangan po siyang talagang i-press, amen, or i-press, amen, para maging wine siya, maging wine siya, amen. And like us, amen, para mas maging kagamit-gamit po tayo, kailangan pa po ng paghuhulma, kailangan pa po ng pagtatapyas sa atin, amen, amen. And so what God allowed, He has a purpose, amen. Yung matigas na puso po ni Pharaoh, ginamit din yun ni God para i-reveal ang power niya, amen. And same goes with us, amen. God allows challenges to grow our faith and build our character. Amen. Kasi ito po yung pinaka gusto ni Lord. Amen. And dito natin marirealize na sa pagsunod pala kay Lord, hindi madali, hindi agad-agad yung sagot. Pero dito mo mas makikilala si Lord na hindi lang pala provider si Lord, healer din pala siya, na kapag naubusan tayo ng pasensya, kapag nasaktan po tayo, ay pwede niya tayong ma-heal. Amen. Hindi lang po siya provider. Amen. Siya din ay comforter natin, na kapag nadi-discourage tayo or nare-reject tayo sa mga tao sa paligid natin, amen, He will comfort us. Amen. He will remind us dun sa mga promises niya sa atin. Amen. So God allows challenges to grow our faith, amen, and build our character and to know Him more. Amen. So kapatid, if you're facing a Pharaoh right now, amen, someone or something stubborn in your life, don't give up. Amen. Keep obeying God kasi may purpose lahat. Kung bakit ikaw yung tinawag, kung bakit ikaw yung nagdi-disciple, kung bakit ikaw yung nandyan sa ministry na yan, nandyan sa pamilya na yan, nandyan sa kaibigan na yan. Amen. God will use you mightily, anointedly, effectively, amen, sa dyan, amen, sa bagay na yan, sa tao at sa sitwasyon na yan. Amen. Let's keep on obeying and praying, for every obedience and prayers are never in vain. Amen. Dahil nakikita ni Lord. And yun, I hope na may natutunan po tayo, patuloy po tayong sumunod at mas maging magalak pang sumunod kay Lord. Amen. Dahil buhay na po natin ang pagsunod. To God be all the glory.